Masking Transition Sequence. At gagawin natin yan sa DaVinci Resolve. At magagawa mo yan from zero to mismo. But before yan, kailangan ko magturo sa inyo ang tamang pag-shoot ito para mas maging effective ito sa editing. So dito, bago natin gawin yung transition na yan, make sure na kailangan sa shoot pa lang, tama na yung gagawin natin. So gamit ko ay Osmo Pocket 3 at papakita ko sa inyo paano i-set up yung Osmo Pocket 3 para sa gagawin nating shoot. Okay, so dito sa Osmo Pocket 3, gagawin natin ay click natin itong nasa gilid, yung icon dyan sa gilid, mapansin nyo. Ang select natin sa part na to ay yung spin shot. And then, i-click natin yung 180 degrees. Pagka sinelect nyo itong, or pagka pinihit nyo itong pa-right, yung ating joystick, automatic iikot yung ating shot. So ngayon, alam nyo na kung paano i-set up ang inyong Osmo Pocket 3. At ngayon ay magpuproceed na po tayo sa ating shoot. Tara, shoot na natin yung kanyang mata. Simulan na natin. So make sure naka-ganito yung mode natin. Then, zoom out. And para sa ating next shot ay itong ating lente. And for the last shot, ikukunin naman natin ang top shot yung kape. At same procedure lang po nung ginawa natin kanina. Okay? So dahil na-shoot na po natin lahat ang mga clips, tara, i-edit natin ito sa DaVinci Resolve. Pero bago ang lahat, kape muna. Cheers! Ngayon tapos na tayo sa shoot, ay jump off na tayo sa DaVinci Resolve. So, dito na tayo sa DaVinci Resolve at ito yung ating mga shoot natin kanina. No? So, ang gagawin natin, punta tayo sa Color tab. Lalagyan natin ng basic color grading. So, we have 4 shots. So, dito, gawin muna natin ay speed drum. So, Control R, click natin itong part na to. Move natin siya dito. Ngayon, kung medyo shaky yan, lagyan natin ng stabilization. Lagyan natin sa translation. And then, lagyan natin, sagad natin yung ratio. And then smooth, 0.937. Stabilize. Ayan, medyo smooth na siya. Then, next clip naman ay ito. Control R ulit. Then, adjust natin yung speed. And then, stabilize natin ulit. Translation. Smoothness. Stabilize. And then, dito naman, yung camera, Control R ulit. Lagyan natin ng stabilization, translation. Sagad natin as crop ratio. And then, ayan, i-ating yung smooth. Right. And then, last one yung kape, Control R. Okay, so lagyan natin ng stabilizers, translation. So, smooth na siya. So, ang gawin natin is, imamask na natin, no? As you can see, dapat papuntang right ang movement. Pero since ito ay papuntang left ang movement, na mali yung aking ikot, ang solusyon dyan ay select natin yan and then click natin yung transform and then flip. Ayan. So, kung titingnan natin, pares na siya ng movement. No? Papuntang right na yung ikot ng camera. At same thing din dito. So, okay din siya. At dito, pare-pares na siya ng ikot going to right. So dito, gawin natin, angat natin si clip. Okay? Angat natin si layer. I-move natin ng konti. And then dito, pwede natin likayan yung zoom. Gusto ko yung pag-ikot niya yung saktong ikot na siya, no? Yan. So gawin natin, punta tayo sa color tab. And then Alt-S. So dito, pwede nyo i-forward and backward. Para ma-playback nyo frame by frame, click nyo lang yung left or right arrow. So gawin natin ay maglalagay tayo ng mask. So, click natin itong mask dito. Click natin to. Meron siyang bilog. And sa softness, medyo lagay natin at least 1.2. Make sure na nakaklik yung ating, since tatlo siya, no? 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, click natin yung keyframe. Pinaka-important, dapat nakaklik na po yung ating keyframe once naglagay tayo dito. Para kada movement, naglalagay na siya ng keyframe doon. And then, by the way, before ko makalimutan, dapat make sure na check ito. Yun. So, hindi pa siya butas, no? Dahil hindi pa tayo naglalagay ng alpha output. Para maalagyan natin alpha, right-click, add alpha output, and then, kukonect natin siya dyan. So, nakikita na natin si Melissa doon sa likod. Habang ina-animate natin yung bilog, I suggest na i-unlick nyo muna siya para makita nyo yung mismong shape na pasok doon sa bilog, no? So, ang gawin natin, next frame tayo. Ayan, medyo lakayan natin. Then, adjust natin to.
So, medyo mano-mano lang siya, no? Konting tiyaga lang sa ganitong rotoscoping. So, pa-fast forward ko na lang 'to, no, para mapabilis tayo, no? Okay, so once complete na yung ating masking, no, yung ating rotoscoping, ay pwede nating i-connect ito papunta sa alpha output. Ayan, para mabutas na siya, no? Okay, so mamaya i-heal natin yan, yung biglang abrupt ng cut ni Mel doon sa clip na yon. Kasi, dahil kung papansin mo dito, ay wala na siyang clip, no? Try natin i-move yung, yung bilog natin para sumakto sa gitna. Okay, so dito, wala siya. So, ang gawin natin, duplicate natin yung nasa taas, Alt and drag. And then, punta tayo sa color tab. At dito naman sa ating color tab, mapapansin nyo, ito yung ating representation ng ating edit tab, no? So, select nyo yung bottom layer, yung duplicate natin. And then, delete natin yung mask. Okay? Then, balik tayo sa edit layer. Ang gawin natin ay, itong bottom layer ay i-fade natin using this slope dito. Yan. Para ma-fade out yung ating bottom layer. Okay? So, para mas smooth yung reveal ng taas, pwede tayo maglagay ng konting fade out sa taas. Para hindi halata yung abrupt cut nung, na nasa top layer. And pwede pa nating adjust yan. And then, gagawin lang natin ng same yung susunod na clip. So, once it's done, click na natin yung ating alpha output. Ayan, para butas. So, double check natin. Yun. Okay, so balik tayo dito. So, bago mag-out of frame yung relo, at dapat sumalo na yung sumunod. Okay? So, same process. Duplicate natin. Ayan, Alt, drag, and then ito tayo sa tab. Then, sa bottom layer natin na duplicate, ay tanggalin natin yung mask. Then, balik tayo dito, and then adjust natin yung fade out sa bottom layer. Yun. Next is yung shot natin na pang last. So, same process. And then, ito naman ay medyo lakihan natin. Or kung gusto nyo pa mapabilis ito, pwede natin i-select lahat ito. And then, right-click, New Compound, More Faster. And then, click natin Ctrl-R, and then, pabilisin natin ng konti. As you can see, mas mabilis na yung ating movement. Now, kung gusto nyong lagyan ng motion blur ito, gawin lang natin ay punta tayo sa Fusion tab. And then dito, click natin Control Space. Lagyan natin Optical Flow, Add. And then another is Vector Motion Blur. Then Add. Okay, then balik tayo dito. Mind you, medyo mag-slow lang yung ating material. So after nyo maikasal lahat yan, may motion blur na lahat-lahat na po and everything, pwede nyo na pong lagyan ng sound effects at kung ano-anong music para mas mabenta nyo po yung transition effect niya. So, here is the final result. Please follow my social media accounts from my Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. If you learned something, please do follow. Stay tuned for more.